Okay, so two plates, each 11 millimeters thick, are bolted together to form a lap tension member as shown. Diameter of bolts are 18 millimeters, and the plate material is A3016 with Fy equals 250 and Fu equals 400. Assume the fasteners are adequate and do not control the tensile capacity. The diameter of hole is 3 millimeters bigger than the diameter of the bolt. Ayan. So determine the tensile capacity of the lap joint based on the gross area. Determine the tensile capacity of the lap joint based on net area. And the tensile capacity of the lap joint based on block shear strength. Okay guys, itong problem na to ay kinuha ito sa kumbaga ang context ng problem na to is yung lumang provision, no? So old provision. NSCP 2001. Okay? Na kung saan, dati, no, nung panahon namin, dapat kabisado yung allowable stresses, no? Pero meron din namang instances sa board exam na lalong-lalo na ngayon, no? Lalong-lalo na ngayon na kapag nagbigay ng old provision, binibigay naman ni Ma'am Praxi yung provision na yon, na yung old, no? Pero kumbaga, ang lagi kasi naming inaano dito is dapat worst case scenario. What if hindi na ibigay, no? Kaya tandaan niyo to. Kapag ano to ha, ASD to ha, allowable stress design. Iba yan sa ASD natin ngayon. Allowable stress design. So may pagkakaiba ito sa ASD natin ngayon. Yung ASD natin ngayon ay allowable strength design. Magkaiba yun. Okay? Magkaiba. Pero gusto ko lang din ipasok dito na yung lumang provision, ganito yung sinasabi. Yung allowable stress for gross yielding is 0.6 of Fy. Okay? Tapos yung allowable stress for rupture of net area is 0.5 of Fu. And then yung allowable stress of shear is 0.3 of Fu. Okay, yan yung mga kumbaga default na values ng mga allowable stresses dati. Okay? So gusto ko lang din ma-introduce sa inyo so that just in case lang na maitanong, at least we have an idea, no? And again, minsan naman binibigay na to. Lalong-lalo na ngayon. Okay? So kaya doon, actually madali lang tong problem na to. Number 1, determine the tensile capacity based on gross area o di ba ang tensile capacity, tawagin natin to na T. Okay, so for number 1, that is just yung stress, allowable stress times area. Di ba? Stress times area. Pero itong area na to will be the gross area. Okay, so that would give me 0.6 of Fy. Ang gross area natin dito, di ba plate yan eh. Di ba? So ito yung gross area natin.
Then go kontra. Okay? So, yung total dimension nito, as you can see, 75 plus 100 plus 75, 250, no? Tapos yung thickness natin, binigay naman ata, 11. So, yung gross area natin would be 250 times 11. Sagot dyan, naka-Newton. Divide na lang natin na 1,000 para maging kilonewton. Okay, so 412.5 kilonewton. Okay, next, number 2. Determine the tensile capacity based on net area naman. So, ito naman yung allowable stress natin dyan. So, ganun pa rin. P is equal to, gagawin lang natin itong 0.5 FU, pero ito, net area na. Okay, so for the net area, bali yung rupture yan, ganito. Ganyan, no? So, pagka binaklas natin yun, magiging ganito siya. Ganyan, no? So, ito yung area na kukontra. Kukontra dito. Okay, so yun yung net area natin. So, ang net area natin, itsura niyan, malakihin ko lang ano, para makita. May butas, may butas. Ito yung area na pinag-uusapan. So, this is 11 mm. And then this is 250. Kaya lang, hindi masasama yung butas. So, take note, this is the diameter of the hole, no? Hindi yan diameter ng bolt. Butas yan eh. And sabi sa problem, yung hole daw is 3 mm bigger than the bolt. Ang bolt kasi natin 18. So, it should be 18 plus 18 plus 3. So, 21. So, therefore, yung net area natin, dito ko na lang ipasok ha. 0.5 of FU. Ang net area natin ay 250. Babawasan natin ng dalawang butas. Tapos multiply natin ng 11. Ayan. Kasi yun yung thickness. And that's it. Our allowable would be 0.5 times 400 times 250 minus dalawang butas times 11. So that's 457.6 kilonewton. Next, determine the tensile capacity based on block shear. So sa block shear naman, dalawa lang yan eh. Pwedeng pag ganito, matatanggal to. Matatanggal yan. May iiwan to. Or pwedeng ganito. No, may matatanggal, pwedeng ganito. Pwedeng ganyan. Okay? Matatanggal to. Okay? So sa dalawang yun, based on intuition agad-agad, ang pinaka critical doon, or check natin parehas, no? Check natin parehas. Lagyan natin ng pangalan. Pwede kasi na ganito eh. Unahin ko na to. Yan. So from A to B, C, tapos D. So matatanggal to. Matatanggal yan.
So, ganyan. Okay, so, ito yung key. Okay, so itong mga to will be under tension. Okay, while itong mga to will be under shear. Okay, shear yan. Kasi parallel sila dun sa area. So, ibig sabihin, yung total force niyan, yung force na galing dito sa tension, tsaka yung force na galing dito sa shear. So, yung T natin will be equal sa force galing sa tension plus yung force na galing sa shear. Okay? So, ano ba yung force galing sa tension? So, that is 0.6 or rather, kasi ano na to eh, rupture na to eh. 0.5 FU times yung area net sa tension plus ano naman yung sa shear o the allowable stress times area. Yung allowable stress sa shear, sabi ko kanina, 0.3 of FU yun. So we will have 0.3 of FU tapos yung net area for shear. So ganyan mangyayari. Kasi combination na yan eh ng tension tsaka shear. Okay, so let's see. So bali sa top view para lang madaling makita. Ganyan siya. So may mga sukat yan. So according to the figure, ang sukat na yon ay 75, 75, 37.5. Tapos ito naman, 75, 175. Okay, so define natin dito yung net area for tension. So again, ang net area for tension natin, ito lang guys. Yan lang. So that is what? That is 100. Kaya lang yung 100, take note, center to center yan. So, ima-minus natin yung radius na itong butas sa ibabaw at radius ng butas sa ilalim. So, basically, isang buong butas, ibabawas natin. Okay, times thickness. Okay? The net area for shear would be, ito naman, ito, plus ito, plus ito. Plus dalawa yan, times 2 yan. Meron din sa ibabaw. Okay, so kapag ganyan, tingnan natin, pwede na, this is a total of 187.5. So, 187.5 minus ilang butas yan? Isang buo minus isang buo. So, dalawa na. Kasi ito kalahati lang. No? Kasi hanggang dito lang yung sukat natin na 187.5. So, 2.5 lang. 2.5 ng 21 times 11. Tapos times 2 kasi meron pa tayo sa taas. No? So, yan yung mga net area for shear. So, therefore, gamit yung mga yan, pwede natin ma-compute. So, 0.5, sorry, this is 0.5 FU ha. Kasi rupture na yan. So, 0.5 FU, lagay ko na muna sa A yung area sa tension, plus 0.3 times FU, tapos lagay natin sa B yung area sa shear. So, calc, ito ay 100 minus 21 times 11. Next, we have 187.5 minus 2.5 times 21 times 11, tapos dalawa silang side. Ayan. So, lalabas dito, 530.2 kilonewtons. Okay, pero hindi pa yun yung sagot, ano?
Mag-check pa tayo ng iba, no? So actually, ang iba pang i-check dito, ito. Lagay ko lang dito sa baba, no? Also check. Ganito. Okay? Kapag ganyan, ito yung under tension. Ito, ito, at saka ito. Tapos ito naman yung under shear. Yan. Okay? Ano pa? Pwede rin ganito. Pwede rin ganyan. Okay? Ito yung under tension. Sorry. Ito yung under shear. Ito yung under tension. Ayan. Okay? So you can check. And you don't need to check yung other kabila kasi parehas lang naman yan eh. Parehas lang na sukat. No? Pero guys, sa board exam, ganito. Di ba na-solve natin 530? Tignan mo yung choices. Di ba ang goal natin is mahanap dito sa lahat ng configuration yung pinaka-smallest, pinaka-maliit. So, ibig sabihin, kapag chinek ko to, o di kaya ito, pwede na mas mababa yan sa 530, no? Pwede. Kaya lang, sa choices kasi, yun na yung pinaka-mababa eh. Wala nang iba eh. Puro matataas na yan eh. So, sigurado na tayo dito. Ito na yung sagot. You don't need to check the others para hindi ka na masayangan sa oras. Total, kahit na na-prove mo na mas critical ito, o di kaya ito, let's say meron ka na solve dyan na mas mababa, let's say 400, wala rin naman sa choices yun eh. No? So, ibig sabihin, wala rin silbi. Ang isasagutin mo pa rin kung ano yung napalabas mo na pinakamababa sa choices. Kaya sa ganitong diskarte, pwede mo, dapat i-apply natin yan sa actual na board exam. Okay, yung kukumbitin mo to lahat, ano lang yun, pang college lang yun, no? Kumbaga, pang sa university. Kasi kailangan mo ipakita lahat eh. Pero sa board exam, ang diskarte dyan, pag meron ka napalabas doon na mababa, tapos yun na yung pinakamababa sa choices, yun na yung piliin mo. Huwag ka na magsayang ng oras. Okay? So, that's how we solve this problem.